Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay nasa next part na tayo ng paggawa nitong ating geometric flip invitation layout using Microsoft Word. So nung nakaraang video, ang ginawa natin ay nilagyan natin ng design yung pinaka-base ng ating layout or nitong ating flip invitation. And ngayon naman, ang gagawin natin ay lalagyan natin ng design yung sa likod naman nitong ating layout. So napakadali lang gawin ito and sobrang simple lang siyang gawin dahil kaunti lang naman yung ilalagay nating design dito. And yung mga ilalagay ko na details dito ay yung mga basic lang na nakikita natin sa mga invitations. So pwede ninyo nagayahin ito na ito yung mga ilagay ninyo dito sa inyong layout. Pero kung sakali man na meron pa kayong gustong ilagay, pwede naman. So pinasimple ko lang yung mga ilalagay ko dito para hindi din kayo masyadong mahirapan. So ipapakita ko na sa inyo yung aking screen and kailangan nyo na din na i-prepare yung second layout or yung ginawa natin na may measurement doon sa second layout natin or yung doon sa likod ng ating flip invitation layout. So dito tayo ngayon sa aking screen and yung nakikita nyo ngayon ay yung second layout or yung layout doon sa likod ng ating invitation. So ipapakita ko muna sa inyo yung sample na gagawin ko and nasabi ko na sa inyo doon sa nakaraang video na random color lang yung gagawin ko na motif. Pero of course, ang gagawin ninyo or yung gagamitin ninyo ng mga images dito or yung mga colors ay depende sa color motif ninyo or kung ano yung motif ninyo sa event ninyo. So ipapakita ko sa inyo yung sample na ginawa ko. So ito yung ginawa ko, sobrang simple lang niya, as in sobrang dali lang nitong i-edit, and yung ginamit ko na flowers dito ay yung same din doon sa ginamit ko sa nakaraan na video or yung doon sa harap or yung base na layout na ginawa natin. So ito yung pagbabasehan ko, yung gagawin natin ngayon. So of course, ang kailangan nyo lang naman napalitan dito ay yung flowers or yung image na ginamit ko. So gagamitin nyo of course kung ano din yung ginamit nyo doon sa base na layout. So ito yung magiging basehan ko ng gagawin kong layout ngayon. So, start na natin. So, dapat naka-open na yung second layout natin. And, ayan, ang gagawin lang muna natin dito is i-insert natin yung flower. So, pupunta tayo ng Insert, and then Pictures, Picture from File, at hanapin natin kung saan natin nilagay yung ginamit natin na image or flowers. So, ito siya. And then, next ay punta tayo ng Layout, Wrap Text, Behind Text, Bring forward, bring in front of text. Okay? And then, i-rotate ko siyang paganyan. And, paliliitin ko siya ng konti. Okay? Tapos, ilalagay ko siya dito. So, siguro yung paglagay ng design dito ay depende siguro sa preference ninyo. Kung sakali man na ganito yung ginamit ninyo na image or yung flowers, pwede ninyo nagayahin ito. Pero kung sakali man na may mas gusto kayo na design or paglagyan nito, pwede ito na ilagay dito or pwede din na ganito yung kanyang itsura. Ayan, pwede din na nakaganito siya. So, depende yon sa inyo. Since ako, yung pinakita kong sample is nakaganito siya. Kaya ito din yung ituturo ko sa inyo. So, ito, sample ko lang naman ito. So, pwede ninyong gayahin ito. Ayan. And then next ay copy and paste lang natin yan. And then, i-rotate ko ulit siya. At ito naman ang ilalagay ko dito sa may bandang baba. So, itong side lang ng box dito, yung lalagyan natin. So, yung dito, hindi na tayo maglalagay dyan. Pwede naman na maglagay tayo dyan ng ibang details. Pero, yan kasi yung sa side na tinutupi na siya sa gitna. And parang okay na rin siguro na hindi na tayo maglagay dyan. And para hindi na rin kayo masyadong mahirapan sa sobrang dami nating ilalagay. Kaya, dito lang muna tayo maglalagay sa isang box. So, ang next na gagawin natin ay pupunta tayo ng Insert, Shapes, and then yung box, itadrag natin dito, and then right-click, Add Text, at ilagay natin dito ang Wedding Attire. Highlight natin to. Punta tayo ng Shape Fill, No Fill, Outline, No Outline. Sa text fill naman, of course, gagamitin ko kung ano yung color motif ko, which is itong green.
Punta tayo ng home. Palitan natin yung font style. So, ang ginagamit ko is yung Edwardian script. And papalitan ko yung kanyang font size ng 20 lang, 20. Oh, pero masyadong maliit. So, siguro gagawin ko siyang 30. Okay, so, eto na siya. And then, enter lang natin. So, maglalagay pa ako dito ng formal attire. So, yung formal attire, depende siguro yun kung ano yung ipapasuot ninyo sa mga guests ninyo. It's either formal attire, semi-formal attire, or pwede din ang casual. So, sample ko lang itong formal attire. So, ito, hindi siya readable as ganyan. Kaya papalitan natin yung kanyang font style ng Times New Roman since yun yung ginagamit ko doon sa mga nakaraan na video natin. And gagawin ko siyang 11. Ayan, so maliit lang talaga siya. So, ganyan yung kanyang itsura. Then, ayusin lang natin. Next naman ay punta ko ng insert, shapes, and siguro itong heart na lang yung gagamitin ko. Ito-drag ko siya dito. And then, sa shape fill, pipili ako ng color motif. So, parang ito yung pagbabasehan nila ng attire code nila or yung color code ng mga isusuot nila. So, example, itong green yung ilalagay natin. So, maglalagay ako ng 3 samples. So, copy-paste lang yan. And then, papalitan ko lang yung kanyang kulay. Ayan. So, halimbawa, itong 3 yung sample natin. Ayan. Next naman, ito, ika-copy and paste ko siya. And then, baba natin dito. Palakihin natin to ng konti. And then, siguro, gayahin nyo na lang siguro kung yung itatype ko dito, kung sakali man na gusto ninyo yung wordings na ilalagay ko dito. So, dito naman, papalitan natin siya ng gift guide. Gift guide. And then, siguro dito, gayahin nyo na lang kung ano yung itatype ko. So, siguro anuhin nyo na lang, i-slow mo nyo na lang siguro yung pagtatype ko. Dahil medyo mahaba siya. With all that we have, with yung players. Represents players. Represents and players for all that we give. What if you desire, or nobody? What if you desire to give, nonetheless, monetary gift is one of these, I guess. So, ito yung wordings ko para dito sa gift guide. So, kung gusto ninyong gayahin to, pwede din. Ayan. And then, next naman, ay ka-copy and paste ko ulit ito. And then, atong word na to, ay papalitan ko siya ng snapshots. So, dito, maglalagay ako dito ng hashtag. So, kung sakali man na meron kayong hashtag, pwede ninyo nagayahin yung wordings ko dito. Pero kung sakali din naman na wala na kayong hashtag or ayaw na ninyo maglagay ng hashtag dito, pwede na kahit na hindi nyo na ilagay ito. Pero sa mga gusto, ayan, gayahin nyo na lang din yung wordings ko kung gusto ninyo. So, ayan, ilalagay ko na siya. Tell us after memories or other specialty. Document already from your perspective. Has my others in English with the hashtag. So, yung sample ko ng hashtag ko is this one. Special. So, yung pangalan halimbawa ni groom is Ken. So, ganyan siya. Special connection with, and then pangalan ni bride. Ayan. So, sample ko lang yan. And then, i-highlight natin ngayon yung hashtag para mas ma-emphasize siya. Punta tayo ng home. And then, lalakihan natin yung kanyang font size into 15. And, ibo-bold letter ko siya. Para mas kitang-kita. Ayan. So, ayusin ko lang siya. Ayan. So, iayusin lang natin ito para mag-center lahat and hindi sila dikit-dikit tignan. Okay. So, ang next naman na gagawin natin is ika-copy and paste natin tong image na to. So, rotate ko lang siyang ganyan. Dahil gagawin ko yung parang ginawa ko doon sa malaking hexagon shape doon sa unang
layout natin na ginawan ko siya ng duplicate niya dito. And then, punta tayo ng layout. And then, sa rotate, i-flip horizontal ko siya. Para maging ganito siya. Parang magiging isang buo siya. Ayan. And then, gagawin ko, i-right click ko and then i-group ko siya para maging isang image na lang sila. Pagkatapos, yun ang gagamitin ko dito sa may half na hexagon. So, liliitan ko lang siya para hindi ganun kalaki. And then, copy and paste. So, parang papalibutan ko lang itong maliit na hexagon dito. Copy and paste. Tapos, lalagyan ko pa siya dito sa gilid. Ayan. And, yung gagawin ko naman dito sa hexagon, dahil makikita nyo yung sa may ditong side, nasa ibabaw yung flowers. So, gusto ko na mas malinis siyang tignan. Kaya, gusto ko na mas nasa top or nakaibabaw yung hexagon shape. So, ang gagawin natin dyan is, i-click natin yan. And then, i-bring forward natin siya. Or bring to front. Or bring in front of text. Ayan. So, kung makikita ninyo, ayan, i-zoom in natin para makita. Ayan. Kung makikita ninyo, ito yung hexagon shape natin. And nakikita yung nasa loob na yung flowers. So, ang gagawin natin dyan is lalagyan natin ng background or color background itong ating hexagon para matakpan yung mga nandito sa loob. So, pupunta lang tayo ng shape. And sa shape field, gagawin ko lang siyang white para malinis. And tatanggalin ko yung kanyang outline para plain na white lang talaga siya. Ayan. So, ganyan yung kanyang magiging itsura. And, tapos na ako dito sa pag-layout nitong ating second layout. So, ganito lang kasimpleng gawin yung design dito sa second layout ng ating layout. So, ayan, sana sundan ninyo ito dahil sobrang dali lang siya na gawin. Kaya sana sinabayan nyo ako kung paano siya gawin para hindi na din kayo mahirapan and para masundan nyo din yung mga wordings na nilagay ko dito. So, ayan, pinakita ko na sa inyo kung paano ko nilagyan ng design yung ating second layout or yung sa likod ng ating flip invitation layout. So, sana sundan ninyo yun. So, pwede ninyo nagayahin yung mga wordings na nilagay ko doon or kung sakali man na ayaw ninyong ilagay yung wordings ko doon, pwede naman kayo na mag-provide ng sarili ninyong wordings dyan or kung halimbawa meron pa kayong idadagdag tulad na lang ng RSVP, pwede din naman na maglagay din kayo ng map kung pwede din or kung kasya pa. Tulad na lang yung sa wedding attire na pwede kayo maglagay ng mga clip art or image ng lalaki at babae na nakasuot sila ng yung color motif ninyo. So, ayun, mga samples ko lang yun. Pero ang nilagay natin dito or yung pinakita ko sa inyo is yung super basic lang talaga para hindi kayo masyadong mahirapan. Ayan. So, sana nasundan ninyo ang video na ito at sana nakatulong ang video na ito. And, ayun, sabayan nyo na para hindi din kayo masyadong mahirapan sa paggawa na inyong layout. And sana nagustuhan ninyo yung video natin ngayon. So, kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!